Magandang araw mga bata, narito na ang ating huling lesson ngayong week 3 sa Reading and Literacy. Tatalakayin natin ngayon ang pagpapantig, pagpapalit ng letra sa salita. Ngayon, dun sa ating nakaraang aralin, paano mo ilalarawan ang pamilya matatag? O, sila ay pamilya na nagtutulungan, di ba? So, mayroon din ba kayong ganoong karanasan kagaya nila? O kung meron, mahusay, magaling ang iyong pamilya. So, bakit ba masaya ang pamilya nila kahit minsan ay may tampuhan? Kasi normal lang naman mga bata na may tampuhan. Pero sa huli, kayo pa rin ay sama-sama, nagtutulungan, yan, at pinapakita ang pagmamahal sa isa't isa. So, ngayon, magbahagi ng inyong karanasan kung paano kayo nagtutulungan sa inyong pamilya. So, maaari nyo itong ibahagi. Yan, sa inyong pamilya o kung kayo ay nasa klase, ibahagi nyo ito sa inyong kaklase. Pakinggan ang mga salitang aking babasahin. Lahat. Tawanan. Simple. Buhay. Kayo nga, ulitin nyo nga. Matatag. Oras. Namumuhay. Pagod. Ulitin nyo nga. Tandaan ninyo na kapag nagpapalit tayo ng titik sa isang salita, mag-iiba ang tunog sa salita at makakabuo tayo ng bagong salita. Maaaring salita o dugtong lamang ng mga pantig na hindi salita o non-words o kaya yung mga salita na wala namang ibig sabihin. Okay, so yun ang mangyayari. Sa halimbawa, basahin natin ang mga salitang ito. Gubat, kuweba, patpat, dahon, sahig, unggoy. Sabihin kung ilang pantig ang mga salita. Gubat, ilan? Dalawa. Kuweba, dalawa. Patpat, dalawa. Sahig, dalawa. Unggoy, dalawa. Dahon, dalawa. So ngayon, palitan natin ang sahig ng Saan natin ito papalitan ng Sa hulihan. O, magiging sahim. Ito yung sinasabi ko na kapag nagpalit tayo minsan ng letra at hindi natin pinag-isipan, makakabuo tayo ng mga non-words o mga salita na na wala naman talaga siyang ibig sabihin. Kagaya nito, wala namang sahim, pero nabago yung salita. Unggoy, papalitan natin ng magiging unggom. Wala namang salitang unggom. So, pinalitan natin na bago yung ibig sabihin ng unggoy, nawalan ito ng meaning. Dahon, magiging dahom. So, tandaan nasa pag-aaral na magsasama-sama ng tunog, maaaring bumuo ng mga salita na hindi totoong salita upang mapatunayan na talagang nababasa ang mga salita. So, yung mga salitang yun, kapag intindihan ng isang bata na, ay, wala namang ganong salita. So, ibig sabihin, naiintindihan niya yung binasa niyang salita. Ngayon, makinig kayo sa buod ng mga babasahin ko. Ito yung mga nakaraan nating kwento. Ang vacuum na bigay ng ama ay labis na nagpasaya kay Rexa. Manghang-mangha siya sa bilis nitong maglinis. Sa gabi, pagkatapos niyang maglinis, ay sinisiguro niya na naitabi niya ang vacuum sa ilalim ng kama upang hindi ito masira. Okay, ito yung kwento natin nung day 1 na vacuum ni Rexa. Next, si Volox ay isang oso na kakaiba sapagkat ayaw niyang mahiga sa maruming kuweba. Sinisiguro niya na nawalisan niya ang kuweba at maayos ang kanyang hihigaan sa gabi. Hindi siya naapektuhan ng mga hayop na pinagtatawanan ang ginagawa niya. Ito naman yung kwento natin nung day 2.
Ang pamilya matatag ay isang pamilya na matulungin. Mayroon man silang mga tampuhan, palagi nilang naayos ang mga ito at nagkakasundo sila para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Ito naman yung ating kwento noong day 3. So ngayon, nais kong magbigay kayo ng mga salitang nagsisimula sa letrang aking sasabihin bago tayo may gawin dun sa mga kwento na yun. O P. Nagsisimula sa P. O, pwedeng patatas, papa, pichel, pusa. Okay? Next. Nagsisimula sa H. O, sige nga, tingnan natin kung nandito yung mga sinabi nyo. Hayop, halaman, hikaw, hita, ano pa? O, higante. Yan. Next. Nagsisimula sa G. O, may naisip na ba kayo? O, pwedeng gagamba, gubat, gulay, ginto, gatas. Nagsisimula sa N. O, narito kaya yung mga sinabi nyo o naisip nyo? Nanay, nurse, nota, niyog, nuno. Nagsisimula sa S. O, nandito kaya ulit yung sinabi nyo? Sitaw, salamin, sopa, o ano pa? Suso. Yan. Nagsisimula sa I. O, maaring ibon, ilaw, inumin, itlog, iglo. Sa V. Okay, meron tayong van, violet, violin, vacuum. So ngayon, ilan sa mga salitang nagsisimula sa letrang S ay ito? Susi, sapatos, sili, salamin, siko, sako, saging, sapa. Ngayon, palitan natin ang unang tunog ng P. Siko. Palitan natin ng P ang unang tunog, magiging piko. O, ito ba ay may ibig sabihin ang piko? Meron. Meron tayong salitang piko. Saging. O, paging. O, ito yung pagpapausok. Sako. Pako. O, yung sako, naging pako. Sapa, naging papa. Ngayon, pantigin natin. Sako, pako. Sapa, papa. Lahat ito ay may dalawang pantig. O, pantigin natin ang susi. O, ilang pantig yan? Dalawa. Susi. Sili. Sili. O, huwag kalimutang maglalagay ng guhit pag nagpapantig. Pinaghihiwalay natin yung mga pantig. Sapatos. Ito ang tamang pantig niyan. Sa-pa-tos. Ilang pantig? 3. Salamin. Sa-la-min. Salamin. Siko. O, ngayon palitan natin yung huling pantig. Yung huling pantig ha, dito sa siko, ang huling pantig ay ko. Palitan natin yung ko ng pa. Anong magiging bagong salita? O, ang sagot nyo ba ay sipa? Kung ito ang sagot nyo, mahusay kayo. Saging, palitan natin yung ging. Ito kasi yung huling pantig. Palitan natin ng pa. Magiging sapa. Okay, very good. So, ang ating mga salita ay maaaring maiba kapag tayo ay nagpalit ng titik sapagkat ang mga titik ay may sariling mga tunog. O, ngayon, hindi natin ito magagawa kasi nasa online tayo. Pero ito ang gagawin dito kung sakaling may groupings. O, magtala ng 10 salita na mayroon lamang 2 pantig mula dun sa buod na kwento. Ito yung mga binasa kong kwento kanina. Okay, halimbawa ganito. Pero dahil naka-online tayo, bibilugan ko na lang. O, dito. Alin kaya dito yung may mga 2 pantig?
ang vacuum. O, yung vacuum may dalawang pantig. I-highlight natin. Ayan. So, vacuum may dalawang pantig. Bigay, dalawang pantig. Ama, labis, reksa, siya, bilis, nitong, gabi, niyang, niya. O, vacuum, nandun na. Ano pa? Kama, upang, hindi, ito. O, so, ilan yan? Yan yung mga salita na may dalawang pantig. Dito naman, alin ang mga salitang may dalawang pantig? Meron tayong volox, isang, oso, ayaw, niyang, kuweba, niya. O, ito rin, kuweba, niya, nandun na yon. Kaniyang, gabi, hindi, siya, hayop. Okay, yan. So, yun yung mga salitang may dalawang pantig. Dito naman, alin dito ang mga salitang may dalawang pantig? Meron tayong isang, alin pa dito? Nilang, ito, sila, para, o yan lamang. Meron pa ba? O, wala na. Yun lang. So, ngayon, basahin ang mga salitang may dalawang pantig na nakuha mula sa buod ng kwento. So, yun, nabasa na natin, no? So, ngayon, ang mga salita ay binubuo ng mas maliit na ano? Salita. Okay? Ang mga titik ay mayroong mga sariling ano? Tunog. Okay? Ang mga salita ay nahahati sa pantig. Ang mga pantig ay nakakabuo ng iba't ibang salita. Sa bawat pantig ay mayroong isang patinig at isa o higit pang katinig. Ngayon, nais kong pantingin ninyo ang mga sumusunod na salita. Okay, lata, masaya, kasama, salita, siko. So, kumuha kayo ng papel, isulat nyo ang tamang pagpapantig ng mga salitang ito. I-pause nyo muna itong video na ito kung hindi pa kayo tapos. Saka nyo i-play kapag tapos na kayo para makita nyo yung tamang sagot sa susunod. O, wag mandadaya ha, para test nyo yung kakayanan nyo sa pagpapantig. O, i-post nyo muna to habang sinasagutan nyo. Ayan, kung tapos na kayo, so i-proceed nyo na sa susunod na video. Sa susunod na slide. Okay, so ito yung tamang pagpapantig ng mga salita. La, guhet, ta. Ma, guhet, saya. O, ito, ka, guhet, sa, guhet, ma, sa, guhet, li, guhet, ta, si, guhet, ko. Okay, kung nakuha nyo ang limang tamang sagot, magaling kayo mga bata. So, dito nagtatapos ang ating aralin ngayon. Hanggang sa susunod, paalam!